Hey guys! Welcome back to my channel. So in today's video, I will going to show you mga products na nagustuhan ko for the past few months or yung mga products na I can definitely recommend. At the end of the video, I will also be adding some of the products that I regret buying. If you guys are interested, then please keep on watching. This is the L'Oreal 24-Hour Foundation or the Infallible Pro Matte. So, I'm in the shade 103. Ang ganda niya for flash photography. Wala siyang white cast sa pictures. Maganda yung finish as long as maganda rin yung blending mo. This is not available at Watsons or malls dito sa Philippines. I will just put it on the description box down below kung saan siya pwedeng mabili. Hindi talaga ako nag-oil up pag ito yung ginagamit ko, as in kailangan talaga mabilis ka sa pagbe-blend dito kasi as in sobrang matte talaga niya. I suggest din na gumamit kayo ng damp sponge. I don't recommend na gumamit kayo ng brush kasi hindi maganda yung finish niya sa akin pag brush ang ginagamit. Maybelline Fit Me Concealer. This is in the shade medium 25. Ito yung ginagamit ko for my under eye circles. Perfect. I really love it. It doesn't crease. It's only $299. Before, hindi siya available dito sa Philippines. Pero ngayon, available na siya. So, if I were you guys, go ahead and grab this. Charan! This is from Ever Bilena. So, medyo faded na siya. Ang ganda ng packaging niya, no? Black na siya. Dati kasi white yung ano na ito, yung packaging. I'm not sure kung ano yung pinagkaiba nung dati. Hands down talaga ako sa finish nito. I don't know. Siguro dahil dun sa parang may shimmer. Parang pag nilagay ko siya sa face ko, parang glowing. The price of this one is $165. Mas mura siya compared dun sa dati. I think yung dati kasi $199 yata or something. Mas mura to. Pero introductory price niya ngayon is $150. Nakasale siya kasi nga bago. Yung shade ko is Matte Fair Oriental. I'm not so sure kung ilang shades meron sila. Definitely ito yung fit sa akin, yung Oriental. As you can see naman, kung gaano ko siya ka-love, hit pan. As in. Ginagamit ko siya always ng damp sponge. Minsan ginagamit ko rin siya ng dry kapag pang retouch. Pero pag ginagamit ko kasi ito, bihira na ako mag-retouch siya kasi as in plakado talaga. This one is from Detail Makeover. Meron na siyang pang-contour. Merong parang warm and cool tone. Merong bronzer. Merong highlighter. And merong dalawang blush na peach and pink. Hindi ko lang masyadong bet dito yung highlights. Hindi ko masyado siyang nagagamit kasi ano siya, powdery. Yung highlight lang naman, but the rest, okay siya. Ito, laging ang dami nagtatanong sa akin, ano pa yung ginagamit ko daw sa kilay? Ito yun guys. This is the Make Brow palette. I think this is the shade number 1 yata. Yeah. It comes with a maliit lang na brush pero okay rin. Maganda yung ano niya, yung tip ng brush niya. Pero lagi ko talaga itong ginagamit. And pang second pan ko na to. Ang light shade of brown and darker shade of brown and pang highlight. So, perfect to. Pwede mo rin siyang gamitin as eyeshadow. Ang dami niyang gamit. Pwede mo rin siyang gamitin for contour, 'di ba? And for highlight, itong shade na. This is the Mary Lou Luminizer. This is a highlighter. Sobrang superb talaga ng quality nito. Ito talaga yung pinaka-favorite. Talagang boom. Perfect talaga yung pang-highlight. Ayan. I love it. So, for the blush on, ito yung lagi kong ginagamit. Milani Big Blush. This is in the shade Luminoso. Ito yung gamit ko ngayon. Very natural looking and it really gives you that glow on the face. Meron siyang tiny specks of gold. Basta, superb. Ang ganda talaga niya. Perfect talaga siya. Hindi siya yung blush na parang nagmumura. Yung ganon. Is the Cocoa Blend palette. I know you guys have already seen this. Lahat ng mga shades. Super pigmented, super blendable, and super buttery. Look guys. Hindi siya ganon kamahal katulad ng mga ibang palette. I think this one is 1,000 plus lang siya sa Sephora, Philippines. An eyebrow gel from Daiso. Hindi ko lang masyadong dito yung kulay niya.
Sana meron silang kulay na ano, iba-iba. Kilay mo may mascara din. Ganon. 88 pesos at Daiso. Holy Grail mascara pa rin is from Maybelline. This is the Hyper Curl Volume Express Waterproof. Wala pa rin akong mahanap na kapalit nito. Kasi ito pa rin yung lagi kong ginagamit. Kasi sobrang effective talaga niya. Ito yung ginagamit ko ngayon. And it's waterproof. Talagang nag-volumize and nalalengthen niya yung aking eyelashes. And it's affordable. It's Maybelline Hyper Sharp Power Black. Ito yung color red nila. Guys, this is the perfect eyeliner for me. Kasi sobrang black na black niya. And grabe, sobrang long lasting nito. Kahit, alam mo yun, pag ginamit ko siya, pagdating ko sa bahay, nandun pa rin siya. As in, buong-buo pa siya. Wala siyang bawas. Hindi mo to agad mabubura ng yung mabilisan. Pag nagkamali ka, tapos buburahin mo, you really need a makeup remover para matanggal mo siya. Kasi, ang hirap niyang tanggalin talaga, guys. So, sobrang ganda ng quality nito. So, sa lahat ng Maybelline eyeliner, ito yung pinakagusto ko kasi plakado talaga. And perfect talaga yung liner ko dyan. Biore or Biore Cleansing Oil. And this is the Maybelline Micellar Water. Dalawa silang favorite ko. Talagang natatanggal niya lahat ng makeup. Lalo na yung mga super waterproof na ano, ito talaga yung matinding pantanggal. Kailangan mo ng oil. Ito kasi, matatanggal din siya, pero you need a lot of product. As in, paulit-ulit mo talaga siyang kailangan punasan. And the good thing with this one is hindi siya masakit sa mata. Ito kasi medyo nag-i-stick yung mata ko dito pag naparami ako ng lagay. Mas affordable siya. This is only 199 pesos and sobrang laki niya. As you can see, kung halimbawa mag-travel ako, ano yung dadaling ko? I will go with this one. Kasi mas madali ito eh. Alam mo yun, tinatamad ka magtanggal ng makeup. Ito lang. Tapos wet wipes na lang. Ito kasi kailangan talaga magbanlaw ng mukha eh. Dove Dry Shampoo. 280 pesos. Ang laki niya. Ang bango-bango niya. Kasi mula nung nag-red hair ako, hindi ko siya pwedeng paliguan araw-araw yung aking hair para ma-prevent yung pag-fade ng aking color. So, kaya ako bumili ng dry shampoo for the days na hindi ko pwedeng basain yung aking buhok. Nag-dry shampoo ako. Nare-refresh na yung aking hair and ang bango-bango niya. As in, superb. Lotion from Vaseline. This is the Healthy White Instant Fair. It is very true to its claim na instant fair. Kasi pag nilalagay ko talaga siya, parang pakiramdam ko parang pumuti. Parang pumuti talaga yung balat ko. Ang bango-bango niya. Hindi siya yung parang katulad ng ibang lotion na parang ang lagkit-lagkit. Kaya minsan parang ayaw mo na mag-lotion kasi ang lagkit. So, I was planning to buy the RCMA. Napanood ko si Coffee and Sparkle by Mimi. Napanood ko yung half and half video niya. My God! Yung dupe daw ng RCMA is the Johnson's Baby Powder. I was already using this powder. Inimix ko siya dun sa aking banana, pero hindi ko siya masyadong ginagamit pa alone kasi natatakot ako ba mamaya meron siyang flashback sa photos. Pero nung napanood ko yung video ni Mimi, talagang trinay ko to ng alone, nung siya lang. And wow, talagang perfect. As in, hindi nagke-crease yung aking yung aking under eye. Ginagamit ko talaga siyang pang set. Super, as in, talagang effective nga siya. Bibili sana ako ng RCMA, pero nung napanood ko yung video niya, I was not expecting na same ang kanilang quality. Sabi ko, oh my God, kung the same lang, bakit pa ako bibili? Pero dati na ako talagang addict sa mga pabango. Planong matry ko tong Jo Malone Inspired Perfumes from Sis Chichay Chavez sa TMUR. Sobrang bango niya. Super long lasting and amoy pang mayaman. I got the English Pear and Freesia. Gamit ko to, walang araw talaga na hindi ako nako-compliment dahil sa amoy na to. And this one is the Peony and Blush. Sweet, ang bango rin ito. Between these two, mas gusto ko si English Pear and Freesia. Ewan ko na, adik ako sa amoy niya. Yung gusto mo sa pabango, pag nag-spray ka, may iwan yung scent mo kapag dumaan ka. Diba? Ang ganda ng ganun eh. Basta, kasi kahit ako sa ibang tao, pag ganun, yung parang, pag may dumaan, tas naiwan yung amoy niya, parang, oh my God. Minsan kahit, hindi siya ganun, parang ang ganda niya tignan. Kasi,
Ang bango niya. So, iba talaga yung nabibigay ng pabango sa atin. It really gives you that confidence. Is from Jordana. This is the shade Creme Brulee and Rose Macaroon. Ayan. Smells like vanilla cupcake. Light pink and medyo pinky. Mas pink ng konti. Pero definitely not so bright. Definitely yung quality ng Kylie na lip kit or lipstick is almost the same with these two. From Sparkle. Ito yung pinapromote ni Sandy. This is the shade number 4. Another My Lips But Better shade. So, very close siya dun sa Rose Macaroon. Very close. So, 250 pesos siya sa Sparkle. From Matte and Detail. And this is in the shade Lot. This is, sabi nila, dupe daw to for the Dolce K. Pero hindi siya masyadong dupe. But still, it's a very nice shade. And ang bango niya smells like melon. Ayan. So, ito yung itsura niya. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng Matte in Detail na lipstick na meron ako. The shade Lot or D5. Milani Amore lipstick. And this is in the shade Loved. I'm not sure. 480 pesos yata yung price niya. You can get it from Style Well. So, yan. Ito matagal na to sa akin pero hindi ko siya masyadong nagagamit. Matte 12. Ang dami nag-rave nito noon pero ngayon ko lang din siya na ano. Pero ito yung ginagamit ko guys. Kapag gusto kong magpahinga dun sa mga matte lipsticks na gamit ko. Ano siya, velvet matte finish and hindi siya kiss-proof. And hindi siya parang yung nagsisil yung iyong lips na parang semento. Hindi siya ganun. This is 299 pesos. This first shade is the Touch of Spice. And ang ganda rin ito. It's very pigmented. Ito siya. Another one is the Clay Crush. Sobrang pigmented nila guys. Ayan, Clay Crush. Love it so much. From Detail Makeover. This is a new product from them. I will have a review on this, so stay tuned. Ito yung shade na Silly. This is a My Lips MLBB. Tinatawag nila. My Lips But Better shade. Ganda. Panalo. Another shade na favorite ko sa line nila is the Beachy. Diba? So, those are the products that I have been loving. So, punta naman tayo sa mga products na hindi ko nagustuhan or I regret buying kasi malapit na akong maluban. This one is from Essence. This is the Stay All Day 16 Long-Lasting Makeup. I don't know guys if you are familiar with this one. I'm sorry guys kung holy grade nyo to, pero for me, hindi ko talaga siya magustuhan kasi sobrang orangey niya. And hindi ko alam kung bakit kahit na anong shade na yung bilhin ko, lahat na yata ng shade nito na bili ko. Ganda siya, kaya lang yung shade talaga niya is hindi ko siya makorek kasi orange. Parang ang hirap niyang i-correct. And basta hindi ko talaga siya magustuhan and hindi ko rin gusto yung scent niya. It's kind of bothering. I don't like the scent. Let me know guys kung paano nyo siya napawork. Kasi I really wanted to make this work kasi meron pa akong I think dalawa tong binili ko na extra. Kasi akala ko talaga magagamit ko siya for my clients. Pero I think I can't use it kasi sobrang orange niya. Unless na lang may orange na mukha. A concealer from Careline. And oh my god. This doesn't do its job as a concealer. May tea tree oil daw to. That's why. Kaya siguro ganun yung amoy niya. Pero gosh. Ang baho. Parang kapingko yung amoy niya. Ganun. Wala siyang ginagawang. Definitely wala siyang ginagawang pag-hide. Tapos ano siya. Kahit gamitin mo siya ng matagal. Andun pa rin yung amoy. Hindi siya naaalis. That's why I don't like this. Sleek makeup. I don't know guys if you like this. Pero nung una gusto ko sana siya. Pero nung nagtagal, hindi ko na siya gusto kasi ang kapal niya, ang kapal pala nung kanyang tip, and ang hirap niyang gamitin for eyeliner. Hindi siya yung hindi siya brush, parang felt tip siya, kaya napupudpod yung itsura niya. And ang talim niya, guys, ang talim niya dito sa lid. Medyo nasasaktan yung aking
mata kapag ginagamit ko to. So, I don't like it. Hindi ko na to bibilin ulit. Kahit na mura to. Binggong-bingo si Sansan sa akin lagi. Every video ko na may disappointing, laging meron sila, no. Okay, this is the Kohl eyeliner in brown, pang kilay. I don't like this kasi ang hirap niyang tasahan. Yung pag tinatasahan mo siya, parang nauubos na. Parang pagkatasa mo, parang matatanggal, mababali, tatasahan mo ulit, mababali. And sobrang waxy niya. Sa sobrang pagka-waxy niya, ang hirap niyang i-blend. And ang patchy niya sa eyebrows, hindi ko talaga siya bet. This is the Monomola Wow. Ito yung parang peel-off na lip product. Or lip tattoo ba yung tawag dito? Yan, ganito yung tsura niya. It's not original. I think this is fake or SG. Hindi ko siyang gamitin and it doesn't work. Ito yung ilalagay mo siya sa lips, tapos after a few minutes, antay mo siya matuyo, tapos ipipeel off mo, tapos magkakaroon ng peel. Hindi nangyari yan, guys. Walang ganong ganap. Tsaka, I will never buy this product again kasi wala siyang ginagawang. Basta, hindi niya nakukulay yung aking lips. Nagkakaroon siya ng kulay, pero i-wipe ko lang na gano'n, nawawala rin. That is it, guys. So, if you have any suggestions, comment down below. I would love to hear from you guys. So, thank you so much for watching, and I hope to see you again in my next video. Bye! Mwah. You will lose your heartaches. Whatever you wish for, you keep. Walang transfer, and sobrang soft niya sa lips. See? There is a transfer. So, let's see. Kain! Kain, guys. Sorry gutom ako eh.